Kahit na nga raw bugbog na, oo, ng masasakit na salita itong si Fernando ng kanyang misis, ay nilulunok na lamang niya ito. Mula kasi sa pagiging supervisor dito sa Pilipinas ay kinagat nitong si Fernando ang offer sa kanya na maging isang construction worker sa ibang bansa. No choice, si Fernando, yan ang sabi niya, dahil lumalaki na ang kanyang pamilya at kailangan niya na magsakripisyo para sa kinabukasan nila. Aminado naman itong ama ng tahanan na nahihirapan na siya sa mga oras na ito. Idagdag pa ang walang kamatayan daw na pagbubunga nga sa kanya ng misis niya kahit na hirap na mag-qualify dahil sa kanyang edad ay pilit niyang sinisikap pa rin na makapaghanap buhay abroad. Okay? Ang hiling lamang ni Fernando ay ang suporta at pag-unawa naman sa kanya ng kanyang misis na para bang hindi niya raw makuha. Mula po sa Albay, 38 years old, kausapin na muna natin si Fernando. Fernando, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po. Alam mo Fernando, gusto ko na munang malaman, ikaw ba ay nakatungtong na sa ibang bansa para magtrabaho? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. Oo. At bakit mo naman binitiwan na agad yung pagiging bisor mo, pagiging supervisor? That time po kasi is 1 year din ako sa pagiging supervisor. And then nung nag-ano kami yung nag-inventory kami kasi. Yung pinakalas na inventory namin, yung yearly na inventory na, nagkakaroon ng discrepancy yung aming items. Okay. Tapos nung sabi ko wala naman, bakit yung pag-inventory namin ng kasi yung mga dicer ko yung pinapa-inventory ko noon. Siyempre, siguro sabi ko nagkakadayaan siguro sa pag-inventory, siguro may mga palusot yung iba, may mga palusot. Siguro di mga ganon. Nadamay ka. Sa makatwid, nadamay ka. Ang dami na 30 plus yung discrepancy ng 30 plus, 30,000. So nagkaroon ng problema doon sa trabaho mo sa pagiging bisor. So hindi ka naman pala umalis, kundi naalis. Nag-resign po ako. Nag-resign naman. Nag-resign po. Pero nabigyan ka naman ng pagkakataon na magpaliwanag. Opo, nagpaliwanag po ako. Pero wala na wala na nagsasalita. Wala nang sige. Mamaya yan Fernando, Hello, wala nang wala nang kumbaga yung paliwanag ko is mabuboid lang yun, parang hindi nila papaniwalaan yun kasi ako yung nandoon sa store, ako yung doon, nagbabantay doon, ng mga hawak ko yung mga merchandiser, dapat ako yung nag-manage yun. Ako lang talaga ang sasalo ng lahat ng ikaw ang nadiin ng diin yun. Ikaw na talaga ang nadiin. Well, ganyan talaga, meron tayong chain of command, ika nga. O command responsibility mo yan bilang supervisor. Dapat, kumbaga, doon pa lamang sa mga maliliit na mga discrepancies, nakikita mo na yan. Pero sige, hindi ko na pakikialaman yung trabaho mo. Ito na lamang nangyayari sa inyo ng asawa mo na si Alicia. Ang sabi mo kasi sa amin, itong si Alicia ay hindi supportive doon sa plano mo na mangibang bansa. At nagbubunga nga na siya. Hindi kaya ang dahilan nito ay yung premature kasi kumbaga dapat pala may trabaho ka pa ngayon. 'Di ba? Kung hindi nangyari yung problema na yun, dapat may trabaho ka pa. Actually po, nakilala ko siya is matagal na akong supervisor noon. Mga 10 years siguro. Kasi nakilala niya ako, nag-construct. But nag-construction na po ako dito sa Pilipinas. Dito na ako nag-construction. Okay, may experience ka naman pala talaga. Opo. Okay. Bali, na ako ngayon? Maso na ako ngayon, construction. Kaya matagal na din ako. Almost 10 years na. Yan. Bago ka napunta sa pagiging bisor doon sa napasok mong hanap buhay. Pero kumusta ang pagtrato ba sa'yo ni Alicia bago nagkanda loko-loko yung pinasok mong trabaho?
Basta pinapa-apply niya ako ng trabaho. Sabi niya sa akin, mag-apply daw ako ng trabaho kasi may tinapusan ka naman, may ano ka naman. Yung dating sector, tapos ngayon nagko-construction ka na lang. Tapos nag-apply ka pang construction sa abroad. Ganon. So ngayon, ikaw ay nagbalik na sa daw pagiging construction worker. Ngayon to ha? Ngayon yung pinag-uusapan natin? Hindi po. Nang that time po kasi, ang mga trabaho ko kasi nun, merchandiser. Okay. Merchandiser muna ako. Tapos yung na-promote na ako, nag-supervisor na. Oo. Tapos pag-resign ko naman doon, nagtrabaho ako sa isang hardware, yung sikat na hardware. Hindi ko na babangkitin kung ano. Oo. 4 years din ako doon nagtrabaho. And then after nun, nag-resign ata ako nun kasi yung parang ganun din ang nangyayari kasi parang ang sahod kasi parang yun at yun pa rin. Okay, kaya sabi ko, nag-resign ako noon. Parang habang tumataas kasi yung sahod mo, tumataas din yung gastos mo. Halos parang lang. Kaya sabi ko, natural. Ang inisip ko, magnegosyo ako ng ng peanut butter, yung chili oil garlic, nagluluto ako noon. Okay. Yun. Tapos, nung nalugi naman ako, nag-construction na ako noon. Doon ako nag-construction. So, way back 2014. Yan. Mga ganun. Okay. Kaya, ito yung tinatanong ko ulit sa'yo, Fernando. Yung pagtrato ba sa'yo, paraan ng pakikipag-usap sa'yo ni Alicia ay nagbago lamang dahil nga sa ikaw ay nasa construction ngayon, nahanap buhay. Ganun ba? Ganun ba ang sinasabi mo? Opo, parang at hindi niya po kasi hindi siya nagaganda. Po kasi ako. Okay. So, baka naman hindi rin sumasapat. Baka hindi sumasapat yung kinikita mo sa ngayon kumpara doon sa pinanggalingan ninyo. Oo, yun. Opo, tama. Pero dahil tapos nasa pinapa-apply niya po ako. Oo. Pinapa-apply ka niya na saan? Sa mga mall, yung mga maanong trabaho, yung malinis tingnan, yung gusto niya, yung lagi akong makinis, parang gano'n. Okay. Kasi sa construction kasi, pag once kasi na ang semento nakaano sa balat mo, yung kutis mo parang may iba. Syempre, ng mga parang may chemical ang semento. May chemical 'yan. Pero nasa linya na rin natin itong si Alicia, Fernando. Tatanungin ko na rin muna, Alicia, magandang tanghali sa iyo. Ano ba talagang pinagmumulan? Bakit ka raw mainit ang ulo palagi dito kay Fernando? Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali sa iyo, Alicia. O bakit daw mainit lagi ang ulo mo at parang di mo sinusuportahan ang hanap buhay niya ngayon bilang construction worker? Kasi po, minsan wala pong kita. Siyempre, bilang isang ina ng tahanan, siyempre pag wala kang maibigay sa anak mo, siyempre nakakaawa po. Mahirap para sa isang ina. Yes, okay. Ikaw ba, Alicia, ano naman ang pinagkakaabalahan mo sa buhay at ano ang ginagawa mo para makatulong din dito kay Fernando? Bilang nandito lang naman po ako lagi sa bahay, hawak ko naman, may cellphone naman ako. May ano? Po ako sa may cellphone naman po akong gamit. Kasi ito naman po yung libangan ko pagtapos na ako sa mga gawain bahay. Ang ginagawa ko po para maka-sideline, sumasali po ako sa mga free raffle po dito sa Facebook. Paano? Anong tawag? Mga free raffle po. Yung mga pa-games din po dito sa cellphone. Sa pagsali-sali mo, nanalo ka naman ba? Kasi mataga naman po ako sa mga mechanics. Okay. Ayan, pero legal ba yung mga yan? Opo naman. Yung mga mechanics po nila, yung mag-share ka lang. Hindi yan yung sinisigurado lang natin, hindi yung mai-scam ka. Kasi baka yung kakapraso mong pera nga, di ba, mai-scam ka pa, naghahanap ka nga ng pera, ikaw pa pinagkakitaan. Di ba? May mga naririnig ako sa background mo na manok, hindi ka ba nagsasabong? Ha? Hindi naman po. Sa kapitbahay po. Sa kapitbahay yan. Dikit-dikit po kasi yung bahay dito. Para may mga gustong batiin din yung manok no?
O na magpapasko nga kasi baka babatiin lang yung mga kamag-anak nila. Okay. Pero ayan nga yung sinasabi natin, ano. Nanggaling na pala itong asawa mo na si Fernando sa, sabi niya kasi may nabanggit si Fernando, parang gusto mo raw na mag-apply na lamang siya doon sa trabaho na mas malinis, kumbaga doon sa pagiging construction worker niya. Yun ang tingin niya. Pero sa tingin ko naman ang gusto mo lamang din ay yung mas stable na pinanggagalingan ng hanap buhay. Opo, ang gusto ko lang naman yung permanente po. Oo. Yung permanente o kung di man permanente, at least weekly or Kahit kinsenas, siguradong kita. sigurado kikita ka. Hindi yung kapag ka natigil ang construction, wala ka rin kita. Ganun ba? Opo, yun po. Oo. Opo. Ang problema, mabait kang kausap, Alicia, pero ang sabi naman dito ni Fernando, sinusungitan mo raw siya. Binubungangaan mo raw siya. Ha? Oo, pag matigas po yung ulo niya. Tapos, eto nga, hindi ko alam parang 3 na tayo nag-uusap ng manok dyan. Hindi ba kakwentuhan mo yung mga manok? Malalakas din ang hiyaw nila. Pero eto, bibigay ko ang pagkakataong ito para sa inyong dalawa, Fernando and Alicia. Fernando, nandyan ka sa kabilang linya. Opo. Sige, eto na ang pagkakataon. Nandito lang ako, makikinig ako sa inyong dalawa. Ano ba, Alicia, pwede bang alis ka ng konti dyan sa lumayo? Pwede bang lumayo ka ng konti dyan sa malapit sa mga manok? Ha? Dikit-dikit po kasi yung mga bahay dito. Oo, anong sabi ko? Lumayo ka malapit sa manok. Di ba? Hindi, masyado ka kasi malapit dun sa manok medyo lumayo-layo ka ng bahagya. Ito na, maganda na pag-usapan nyo yan, Fernando at Alicia, no? Kumbaga, ilabas nyo na, nilalaman ang inyong mga dibdib at malaman natin para makatulong ang ating programang Heart to Heart sa inyong kinakaharap ngayon. Okay? Ano yung gusto mo, ano yung kaya mong ibigay, Fernando? At ikaw naman, Alicia, ano ba yung pangarap mo rin para sa pamilya ninyo? And ano rin sana yung may offer mo na tulong sa asawa mong si Fernando? Okay, Fernando? Eto na si Alicia. Mag-usap kayo. Makikinig lang ako. Hello po. Ako po, ang may ko po sa hindi naman gugustuhin ng isang ama yung ang mapabayaan yung mga anak. Kaya sabi ko kahit anong trabaho, tinatrabaho ko, kahit anong mga sideline dyan, kahit mahirapan ako, gagawin ko para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Yun po. Minsan nagatinda ako ng yung peanut butter, nagagawa ako ng peanut butter ulit para kahit maliit yung income, at least meron sobra-sobra na sumosobra sa puhunan. Yun ang pinanggagastos ko. Tapos po, hindi lang po aside po dyan sa Fernando. Araw-araw naman po akong kita. Oo, Fernando. Sabihin mo kay Alicia, mag-usap kayo. Nakikinig lang ako. Sige, sabihin mo yan. Alicia, tawagin mo na si Alicia. Hindi ko tinatawag sa pangalan. Asawa ko na lang. Sige. Sige nga. Asawa ko. Yan, go. Asawa ko, huwag ka naman lagi na lang galit, bubungangaan mo ako. Minsan, sa totoo lang, umalis ako dito sa bahay. Pag binubungangaan mo ako, minsan, umalis ako dito. Tapos, minsan, napapainom din ako sa barkada ko kasi ibig sabihin nun, hindi para maglasing. Ibig sabihin nun, para makapag-isip-isip kung anong magiging sunod na gagawin ko yung sa trabaho. Tapos minsan kasi, nakakakuha ka ng trabaho sa kaibigan mo. Minsan, yung kaibigan mo mismo mag-o-offer sa'yo ng trabaho na iyaano sa'yo. Kaya, sana, huwag ka nang lagi na lang, galit sa akin. Alam ko naman na inisip mo yung pamilya natin. Inisip ko din naman ang pamilya natin na parehas naman tayo. Parehas naman tayo nang iniisip eh. Kaya, kumbaga, suportahan mo na lang ako, susuportahan din kita. Yun lang. Alicia, ano may sasagot mo dyan kay Fernando? I love you siya, ha? Sorry. Ako naman, nagagalit lang naman ako pag walang-wala tayo. Kasi siyempre naawa ko sa mga anak natin.
Kaya pinupush kita na maghanap ka ng permanenteng trabaho para hindi tayo nawawalan, para hindi nawawalan ng yung mga anak natin. Yun lang naman. Tsaka ayaw ko yung umalis ka na hindi pa nasisolusyonan yung problema natin. Yun yung kakausapin ko. O yun, wag mong tatalikuran. Nakikipag-usap naman pala si Alicia eh. 'Di ba? Alam mo, Fernando, may narinig ako sa iyo kanina na sabi mo minsan napapainom ka para makipagkwentuhan, nagbibigay ng trabaho. Hindi ko naman sa binabasag yung trip mo, no? Please, wag mong i-justify. Oo, okay naman na makipagkwentuhan ka. Magandang pakikipag kapwa-tao kahit wala namang alak. Alam mo na pala na umalis ka sa bahay. Mainit na nga ulo ni Mrs. Uuwi ka pa na medyo amoy alak. Talagang mabubunga nga ang kanganyan. Okay, at Alicia naman. Alicia, ilan na ba ang anak ninyo ni Fernando? Magtatatlo po. Ha? Magtatatlo na. O, ilang taon na yung pinakamatanda? 5 po. Ano? 5 years old po. 5 years old. Yung kasunod? 3. 3 years old. Tapos? 4 months. 5 months po. 5 months. Okay, ikaw naman ay nakakakilos. Paki-off nga muna yung manok. Paki-off. Ayan. Nakakakilos ka naman, nakakapaghanap buhay, pero siguro mas maging asertibo rin tayo o mas maging assertive tayo, no, sa pagtulong din sa mga gastusin sa bahay at wag nating i-push itong si Fernando na siya lang yung maghanap buhay. Dapat ikaw nga rin, sabi mo meron ka mga sinasilihan, nandyan yung cellphone mo, siguro may iba pang mga option. Sabi ni Fernando, gumagawa siya ng peanut butter. Marunong daw siya. Mula sa paggawa, baka pwede mong tulungan sa pagbebenta. Nakakatulong ka naman ba doon, Alicia? Dami-dami naman po na sinasalihan ko. Lagi naman po kung may ipon sa Gcash ko. Okay. Minsan nga po naisip ko gawing puhunan. Kaso itong dalawang anak ko naman po makulit, lagi nag-aaway. Paano naman po ako niyan? Ayun lang, dahil mga bata pa, tsaka sunod-sunod no? Oo, pare-pareho. Ang pinakamatanda, 5 years old. Ayan, pero syempre, nandyan yan. Nandyan na ang mga bata, kailangan din pakiharapan at hindi rin naman pwedeng iwanan ng ganong katagal. But then again, eto nga ang sasabihin ko sa inyo. Maganda na kayo ay nag-uusap ng kalmado. Kalmado at hindi naman laging nagbubunganga. At bago maubos ang laman ng kaban, Alicia at Fernando, dapat alam nyo naman ito. Para hindi ba sumasabog kayo na parang bulkan sa galit, iinit ang ulo kapag ubos na yung pera. Syempre, bago pa lang maubos, gumagawa na ng paraan. Kumikilos na, gumagawa na ng paraan. Ganyan yun. Wag nyo nang paabutin na mag-aaway na naman kayo. At sa pag-aaway na yan, baka pagka naglambingan, dahil humilom na yung 5-month-old baby ninyo, baka masundan na naman yan. Sa paglalambingan, di naman. Hindi na. Sige. Oo. So, ganyan. Ano ba ang sa tingin ninyo, magkakasundo naman kayo at hawak kamay ninyong harapin ang mga problemang ito? Kaya ba, Alicia? Kaya po naman. Fernando, kaya? Opo. Yan. Kayang-kaya po para sa pamilya. Saka kasal po kami, hindi pwedeng wala sa amin makakapagtiwalay. Ayan, mas maganda yan. Kasal yan ang pinanghawakan ko. Yan ang pinanghahawakan mo, pero syempre to provide para sa ating pamilya ng mas maayos na kinabukasan ay responsibilidad ng parehong magulang, hindi lamang ng tatay yan, ng parehong magulang. Okay? So ano ba ang inyong HEART decision? A po. Approve na approve? A po. E? Opo. Talaga?
Opo. Oh, sige, approve na approve. Oh, Alicia ha, wag na masyadong bungangaan si Fernando. Fernando, wag ka nang alis ng alis sa bahay nang gusto ka namang kausapin din ni Alicia. Oh, pag-usapan ang mga bagay-bagay, hindi yung naghihiyawan, hindi yung nagbabangayan. Ang babata pa ng mga anak ninyo, baka akala nila. Oo, Ganyan yung natural na pag-uusap ng mga tao, yung nakasigaw, laging pagalit. Baka ganyan din sila. Imumultiply nyo lang ang mga sarili ninyo kapag yan naman ang kinagisnan nila na palitan ng conversation sa loob ng tahanan. Ha? Opo. Okay. O sige, maraming salamat sa inyo, Fernando and Alicia.